Ryan, ilan na ang casualty sa panig ng BIFF at meron din bang casualty sa panig ng gobyerno? Ela, 12 ang nasawi sa panig ng BIFF at 7 naman ang sugatan sa panig ng pamahalaan. Kasalukuyan pa rin, Ela, na tinutugis ng puwersa ng pamahalaan na ang mga nakatakas na mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karyalan Faction. Ito ay matapos makaengkwentro ng puwersa ng pamahalaan ng grupo. 12 ang nasawi sa panig ng BIFF, kasama na ang leader nito na si Mohiden Animbang, samantalang sugatan naman ang 7 sundalo. So as of now, as we are here, ongoing ang ating pursuit operations, and of course, those matters cannot be disclosed at this moment, but they will be giving updates. The Philippine Army will be giving updates also on this particular aspect. Ayon sa Philippine Army, si Animbang ay isang notorious leader ng BIFF na nag-ooperate sa Mindanao. Itinuturing silang local terrorist group ng pamahalaan. Ang BIFF ay kilalang grupong terorista na gumagamit ng anti-personnel mines. Kaya naman na maingat ang puwersa ng pamahalaan sa kanilang operasyon at gumagamit rin ng close air support para makaiwas sa anti-personnel mines at IED. Ang pagkamatay ni Animbang ay malaking pagkahina ito sa puwersa ng BIFF. In any organization, terror organization, malaking impact talaga pag ang isang leader ang na-neutralize natin, because there will be, magkakaroon siya ng vacuum of leadership, and this will disorient the other members, and it's an opportune time for the Philippine Army to pursue particularly these remnants. No? That's why an ongoing pursuit operations is being conducted to make sure na matapos talaga ito ang mga grupo na ito. Sa ulat ng Philippine Army, nagsimula ang enkwentro nitong Lunes, April 22, sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, dahil sa ulat ng mga residente na may armadong grupo sa lugar. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.